Kauban sa mensahe na ako karong gabi. So, basin maugid ni ba no? Ang kaning gusto na mensahe nga ipabot sa Ginoo sa atong tanan karon. Amen? No, wa ko pero nga mao na ilang kantahon karon. Wa pud sila nagsulti sa mao na ilang kantahon pero may galang ilang ikanta mga igsoon kay kani link ba or kauban siya sa ato ang mensahe karong gabi. Amen? So, tinuod ko nilang gikanta sa paminaw. Kung kay balot ka, that God is in control, di ka ngay magkakaroon. Dili nato kabanakan ang ato ang tugma. Because we know who holds our hand. Amen? Anda mo maminaw sa mensahe karon? And so, I hope maminaw gid ang tanan kay kung dili mo maminaw, di ninyo kuha ang pagtulunan na gusto ihatag sa Ginoo sa inyong mga iso. So I hope na mamati ta no ato sang kalimtan ni ato ang mga kabalaka nato, mga concern nato unsa tong mga atimanon sa kasuhon di sa gawas sa atong balay, sa atong trabaho, sa eskwelahan, ato sa sila ipadaplin, kalimtan sa nato unya huna sa tamang higala sa pulong sa Ginoo. Palihog manindog tang tanan Matthew chapter 6 ug basahon nato ang isa lang ka bersikulo. Di na to basahon ng tanang bersikulo sa 25 hangtod sa 34, pero basahon na kung may gala ang isa lang ka bersikulo. Ingon din sa atong Ginoong Hesukristo sa bersikulo 25. Now, ang atong Ginoong Hesus nagingon sa ato diri mga igsoon. Therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body than raiment? Atong Ginoong Hesukristo nagingon, usa ako magingon nga na kaninyo, ayaw kabalaka alang sa inyong kinabuhi. Unsang inyong kaunon, unsang inyong imnon, nibisan, alang sa inyong lawas, unsang inyong isulob. Dili ba ang kinabuhi labaw pa sa pagkaon, ug ang lawas labaw pa sa sapot? So ang ato ang hisgutan karong gabi mga igsoon kay kaning pulong kabalaka. Now, karon nga time daghag mga tao na balaka. Nagtuo ko basin lang na mga nagsimba karon na nabalaka ka. So, whatever unsa nang butanga ang imong ginakabalakan, giinan ka sa Ginoo mga igala nga ayaw kabalaki ang imong kinabuhi. Amen. Pray-ta. Yang humat sa pag-ampo, pwede na mo maglingkod. Father God, salamat ani kagabion, panalangin ang mensahe Lord nga sa amo, ug panalangin ang inyong mga katawhan na paminaw karon nga gabi. Father God, speak to our hearts. Siga Ginoo ang inyong mga anak, kauban ang mga bisita na ning appeal Ginoo sa among service nato. Lord God in heaven, kun ako sa inyong espiritu na Ginoo sa pag-deliver sa imong mensahe. Kaning kanan amahan, ginaampo Ginoo salamatan. In Jesus name. Salamat pwede na mo maglingkod mga igsoon. Ang kaning kabalaka, usa ni siya kabutang na masinati sa matag tao. So, bisan ang tao may ganana ay kwarta, ang kanang tawhana mabalaka gyapon. Walay tao nga dali sa kalibutan nga dili mabalaka. Everyone will experience worry. And God understands. God understands that. Mo na may gala nga nag-ingon siya diri sa iyang pulo ayaw kabalaka kay ano man kay balo ang Ginoo ang tao mabalaka. Sa kanang mga bata sila makabalaka. Ang tanang mga tao na kabalaka mga igso, mga estudyante na kabalaka. Unsay mga ginakabalaka sa mga estudyante may gala. No, daghan. Exam, mga bayronon sa school, unsa pa, mga requirements, mga apason, and even mayela ang future. Mga kabalaka sa mga estudyante. Unsay kabalaka sa ginikanan mga igala. Ang usay may lang ginakabalakan sa mga ginikanan ilang mga anak. Ate Linda, na ba kay panahon namin pa na balaka kasi yung mga anak. Sabi ng mga anak nimo, na mga badlungon nimo mga anak, balaka ba kasi lahat, di ba no? Yes, usa sa mga ginakabalakan sa mga ginikanan ilang mga anak mga igsoon. That's why no, the parents will do everything in his or in her power mga igsoon to protect his or her children. Kaya usa sa mga worry sa mga ginikanan may galang ilang mga anak. You know what? Usa sa mga ginapray sa mga ginikanan nga kaning untang ilang mga anak safe permi, ilang mga anak may gala naa sa mga na permi sa maayong panglawas kay once ang anak magdaot ang ginikanan mabalaka. Dili ba no? O mataranta, magpanik ang uban mga igsoon. So daghang mga kabalaka may gala ang mga ginikanan para sila mga anak.
Ang mga tao karon may na balaka. Daghang mga tao may na balaka over money, no? Health. Daghang mga tao karon nagdaot. Nasa sila mga question, maayo pa ba ko? Dala man din akong sakit. Yung ani man din akong sakit. Di ba? Ako medyo nabalaka ko ning alom na ako. Mura ning dako-dako akong alom ba, no? So gamay pa mo tani 2 years ago. Mura pa ning kanang toldok lang ba? Mura ning kuan man ning borot ba, so nabalaka ko. Oo, di ba? Pero ako lang nag-iampo may gala. Sasama kong gingon sa Ginoo nga, Lord, kanseros man ni dili Ginoo, magsalig ko sa imo ha. I know na mag-take care ka sa ako. Amen? Unya, usa pa mga problema. Daghang mga tao na nabalaka sila may sila mga problema. Masulbad pa ba niya akong mga problema? Unsaon na ako ni unsaon ni unsa akong buhaton ani ako ang problema karon? Nabalaka mga tao karon may sa mga crisis, global crisis, economic crisis may daghan karon mga igsoon mga tao nabalaka kay kabalo mga pait karon. Di ba? Ang mga uban may lang matrabante, wala ning increase sa ilang sweldo, nagsaka mga pamaliton, mga krudo, gasolina, daghan kay mga ila nag-increase nga mga produkto karon nga panahon. Unya sila walay igo nga sweldo, walay igo nga kwarta, walay igo nga trabaho, walay igo may gala nga income sa ilahang negosyo mga igala. Unya ang ilang pangutana magunsa man taani karon. Di ba? Pas mo gyud taani. Na patay. Kung wa nay gasolina nga pagitay na dunggan nga 3 ka bulan way kuryente na unsa 3 ka bulan way kuryente, di ba? Kada ko way kuryente 3 ka bulan sa ibaton way no choice solar, di ba? Ang uban karon may nagpanic buying na sila, no? Ang igsoon sa mama ni Ma'am Dominic nanawag may gala katong nami dito may igsoon sa Digos nanawag nga hala diri sa Hagunoy nagpanic buying na ang mga tao. Nagpanic buying na daghang mga tao karon nabalaka mga igsoon. Pero nindot tanawon may galang Kristiyano nga bisa may iso nagpanic buying ang mga uban nga tao no ang kanang uban nga mga Kristiyano ba noon nagmalinawon lang gihapon. Rested gihapon ba peaceful gihapon. Kaya nga naman dako ang ilahang pagtuo sa Ginoo. Diba nindot tanawon na mayana nga mga Kristohanon mga igala. But here's the truth mga igala. Even though daghang mga tao may igala nabalaka, ang kaning kabalaka common gini siya. Okay. So ayaw ninyo mga igsoon, imak ang tao, ang Kristohanon nga nabalaka. Instead, i-pray ninyo na or encourage ninyo. Amen? Ayaw nyo kataw, ayaw ninyo imak may gala because worry is common. Kaya bisan ikaw may gala mabalaka ka eh. Walay tao din sa kalibutan mga igsoon nga dili mabalaka. But here's the truth nga gusto pa na ako isulti sa inyo. Bisag ang kabalaka common siya, pero dili siya kabubuton sa Ginoo. Okay? Common ang kabalaka, but I want you to know na dili siya kabubuton sa Dios. Dili siya may gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Okay. Kaya once may gala mabalaka ka, you're saying that your kanang butang nga imong ginakabalakad mas gamhanan siya ug mas dako siya kaysa sa imong Dios nimo. Kana makapainsulto na siya sa Ginoo mga igala. Dili gid malipay ang Ginoo. Dili siya ganahan ana may igala. Dili gusto ang Ginoo nga naay mo labaw sa iya. Okay. Walay problema ni krisis, ni sakit, ni tao nga nagahom. Ni tao may igala nga na-influensya diri sa yuta nga mas dako ug mas gamhanan kaysa sa Dios. God is sovereign. Ang Dios may igala siya ang labaw sa tanan. You know what? Walay mulabaw kaysa Dios. Even si Satan, dili siya makalabaw sa Ginoo. Because God is sovereign. He is omnipotent. And ikaw ako, privilege kayo ta nga kita mga katawhan ta sa Dios. Naatay masalikan sa panahon sa kanang mga katalagman, pandemic, epidemic, crisis, whatever problem ang naa atubangon nato may naatay pwede saligan ug mao na may atong sovereign God. Amen? Si Lord Jesus Christ nagingon siya. Okay? Nagingon natong Ginoong Kristo. Kinsa di sa inyo ha? Nga tungod sa imong kabalaka, makadugang ka og usa ka maniko sa imuhang kinabuhi. 1 cubit. Who among you here that because nabalaka ka, you can add 1 cubit of your stature? Kabalo mo kung sa kataas ang 1 cubit may gala. Ang 1 cubit may gala kay gikan diri unsay kanani? Gikan sa imong siko padulong diri sa
pinakatumoy sa imong middle finger. Mo na siya, mo na yung 1 cubit. But pasabot sa atong Ginoong Kristo, makadugang baka og 1 cubit sa imong kinabuhi tungod sa imong kabalaka. No, you can't add 1 cubit of your life when you worry. So in other words, mayala, Jesus was saying, ang kaning kabalaka, dili ni siya makatabang sa ato. Dili ni makadugang sa ato ang kinabuhi, makadecrease pa ni siya sa atong kinabuhi, mga higala. Makakuha pa ni siya og adlaw or oras sa ato ang kinabuhi. So, kana pa lang mga igsoon nga kamatuoran, we understand, dili gyud ni maoy kabubuton sa Dios alang sa ato. Nagpromise ba ang Ginoong mahigala og long life sa ato, dili ba? Well, paano ka matagan sa Ginoong taas sa kinabuhi mahigala kung ikaw napuno kag kabalaka? Dili ni mo madungagan ang imong oras sa imong kinabuhi kung ikaw mabalaka. So kung naakay mga problema, kung matakdan kag sakit, kung naag-atubang ka o kaning krisis karon may paminaw, God wants you to trust Him, not worry. Amen? Kaya di ka makadugang og adlaw sa imong kinabuhi may gana kung ikaw mabalaka ka. Kaya abilin nyo may isultihan mo, paminaw mo sa isulti. Okay? Ang kabalaka, dili siya makausap sa imuhang sitwasyon. Kung mabalaka ka, dili mabag-o, dili mausap ang dagan sa imuhang kinabuhi may gala. Worry changes nothing. So, ang kabalaka, wag yun siya matabang nimo. Wag yun naman yung naik ka ng quote, dili ba, ng paminaw, dili ba na-quote? Kung nabalaka ka, pag-ampo. You know what, mga igsoon paminaw, ang best remedy sa worry is prayer. Kung mabalaka ka, wala kay mabuhat. Ug walay mahitabo. Because worry changes nothing. But when you pray, naay mausab. Naon sa pastor, naay mausab nga sitwasyon sa imong kinabuhi. Amen? Because when you pray, God will move in His power. Mulihok ang Diyos, uban sa iyang gahom para sa imo igsoon. Ug mao na may gala nga, gusto sa Ginoo nga kung paminaw, na ay mga problema, mag-ampo ta, imbis nga mabalaka ta. Amen. Naminaw ba? Now, number 2 na to nga punto kada may gala, nga naman mga igsoon, gusto sa Ginoo nga, dili ta mabalaka. Kaya abi niyo may gala, point number 2 na to, ang kabalaka manggod, delikado. Delikado ang kabalaka. Now, nganong piligruman ang kabalaka may gala? Because, number 1, worry is a form of unbelief. Ang kabalaka, dili siya ingon nga maugyod siya ay kaning dili matinoohon, pero may gala, porma siya. It is like unbelief. It is a form of unbelief. That's why may gala, on that same chapter, okay, di ba Jesus said, take no thought of your life. Dili ba no? Verse 25, dili ba no? Unya, naghatag siya mga illustration, bayan na to mga lilies, bayan na to mga langgam, how God fed them, how God, take care of them. And then may gala, naigigo si Kristo sa kinabuhi sa mga tao, and that is their faith. Because one of the reasons anong mga Kristiyano may gala na balakas sila or na overwhelm sila maigsoon sa kabalaka, it is because na weaken ang ilahang pagtuo. Matthew chapter 6 verse number 30 says, Matthew chapter 6 verse number 30, tanawan ninyo may gala. O sige yun din sa pulong sa Diyos. Okay? Tungod ni ini. Kung ang Diyos sa ingon, nagbisti sa sagbot sa umahan, nga niining adlaw naa ug ugma iitsa ngadto sa pugon, dili ba nga siya labaw pa nga magbisti kaninyo? Tanawang sunod nga gikan sa atong Ginoong Kristo, o kamo nga gamay o pagtuo. Amen? So tanawa, ang usa sa mga main reason why people worry because ang ilahang pagtuo ning gamay na. Isa pa, pag mugamay na imo ang pagtuo sa Ginoo, magsige na kagkabalaka. Di ba, mauna ako ang giwala itong Domingo sa hapon, kung nagsimba mo, kung naminaw mo mga higala itong Domingo sa hapon. Kung akong giwala itong Domingo sa hapon, never doubt God's word. Di ba? Ikipaminaw mo mga igsoon. Pag mugamay na ang imong pagtuo sa Ginoo, masige na kagkabalaka. Ug mao na bantayan nimo. Kaya nga naman,
usa sa mga ginatanom ni Satanas sa atong kinabuhi ang kining kabalaka. Ug mo ni bantayan nimo sa imong kinabuhi. So when you worry, unsa imong ginasulti? Kung ikaw mabalaka ba, unsa imong ginasulti? Bahin sa Dios. Ha? Kung ikaw mabalaka may ginasulti nimo nga mas gamhanan pa ang problema kaysa Ginoo. Mas kusgan pa ang imong sakit kaysa sa Ginoo. Mas kuyaw pa ang kaning krisis kaysa sa Ginoo. You are saying, Mahigala, that God is not sovereign. So kung ikaw mabalaka, Mahigala, you are saying, Mahigala, nga Lord, dili ka kasaligan Ginoo, dili ko magsalig sa imo. Amen? Okay po mo dyan, mga teenagers? O, ano, quick pa na likod. Tanaw din, tanaw. Tanaw sa picture. Okay? Ikaw nagsulti sa imong kagalingon, Lord, murag di man ko makasalig sa imong Ginoo. Mao na ang imong ginasulti. Even though wala nimo na literal nga giingon, pero mao na Mahigala ang imong ginatry o pakita. So you're saying, Mahigala, nga ang Dios mo dili kay siya kasaligan. Dili reliable ang Ginoo. So tanaw, Mahigala, kay ba ka kung ikaw dili mo salig sa Ginoo, kinsa misaligan nimo? So mosalig ka, tapaminaw, mo try ka og salig sa katong mga butang nga dili gyud fully makatabang sa imuha. So samot ka kabalaka. Mas maayo nang mosalig ka sa Ginoo, mga igsoon. Kaysa kanang desisyonan nimo sa imuhang kinabuhi nga dili ka magsalig sa Ginoo, kay di man ako makita ang Ginoo, di man dayon moabot ang tabang. So kinsa makamusalig? Ug asa man ka mosalig? Kisay sandigan nimo. Mga tao nga imong giila, nga mao gyud sa imong hunahuna, mao imong tabang nimo. Do you think Mahigala motabang gito sila sa imo? O imong trabaho? Paminaw siya. Unsa ka reliable ang inyong trabaho, mga igsoon? Ang imong negosyo? Ang imong parents? Mga barkadas? Relatives? Isa paminaw. Dili na sila, mga higala, fully makatabang sa inyo, ha? So kung ikaw mag-decide ka, dili ka mosalig sa Ginoo kay murag di makasaligan ang Ginoo. Kay murag wa may tabang. So kisay mong saligan. Pastor, kanay akong saligan, pastor. Okay, akong pangutana sunod mga sa imo. Katubang imo ang giingon nga, pastor, mao ni ako saligan, pastor. Kasaligan ba kito? Makatabang ba kito? 100% sa imo, ha? O dili? Mao na Mahigala, dili maayo nga mosalig ka og mga laing butang og dili may mosalig kag tao, Mahigala. Ang giingon Mahigala sa Ginoo, Mahigala, tinunglo ang tao nga mosalig sa tao. Ipaw sa to there, Jeremiah chapter 17, ang giingon sa pulong sa Dios. Jeremiah chapter number 17, verse number 7, I believe. Ang giingon diri Mahigala sa ato sa pulong sa Dios, verse number 5. Verse number 5. Ang Bible nag-ingon Mahigala diri sa tuwa, sa ingon nagasulti ang Ginoo, tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao ug nagahimo sa unod nga iyang bukton ug ang kinsang kasing-kasing nagabiya gikan sa Ginoo. Kita niyo Mahigala. Kung magsalig ka og tao, magsalig kag laing buta Mahigala, kay balo ba mo unsa ang sunod nga mahitabo, mobiya ka sa Ginoo. Tinuod na Mahigala, kay siya mismo ang nagsultian. Dili maayo magsalig. Paminaw, ibutang nimo ang imuhang tibok nga pagsalig sa tao. Ayaw himua nga sandiganan ang tao sa imuhang pagtuog sa imong kinabuhi nga igsoon. Instead, ang Ginoo ang himua nga sandiganan nimo. Amen? Because worry, Mahigala, paminaw, is a form of unbelief. Di na maayo Mahigala. Kung mag-worry ka, mura ka gaingon, dili ko mosalig di mo Ginoo. Number 2, ang kabalaka mukawat sa imong kalinaw. Ang kabalaka mukawat sa imong kalinaw. Worry steals your peace. How many of you here, kasadihan na balaka ka, you are peaceful? Ha? You sleep peacefully. You have a good night's rest. Tinood ba mga igsoon? Nga lami ang imuhang pagtulog kung ikaw, sa dihang ikaw na balaka ka?
dili gid lami imong pagtulo may gala. Dili kay wala kay kalinaw may kung ikaw mabalaka. Again may isultihan ta mo. Worry changes nothing. Paminaw, ang problema dili nato na malikayan. Okay? Ang tunata diri sa kalibutan, magatubang gid ang mga problema. Ug ang mga problema may gala halo-halo, sagol-sagol, klase-klase, lahi. There's a variety of problems in this world. Lahi imong mga problema nga matubang di sa kalibutan. Pero kung unsa man ang mga problema maigsoon, paminaw. Okay? Do not allow these problems to steal your peace. And don't lose your trust in God. Amen? Because the moment nga mawala ang imuhang pagsalig sa Ginoo, mawala ang kalinaw sa imuhang kinabuhi. Because paminaw, ang Dios ang makahatag o kalinaw sa atua. Siya lang ang makahatag kalinaw sa atong kinabuhi. Amen ba ta? Pero kung ikaw magbalaka ka, so, paminaw, gihinan ta sa Ginoo cast your burdens unto the Lord. Ilabay ang imong mga kabugaton nga nasa Ginoo. Sa isa pud may gala ka verse, dagyo na Bible may gala, casting all your care. Unsa man ang mga care may gala? Mga kabalaka nimo. Ilabay ang imong mga kabalaka ngadto sa iya, for He careth for you. 1 Peter chapter 5 verse number 7 is here. Amen. You see, God doesn't want you to carry your burdens. God doesn't want you may gala to solve your God doesn't want you may nga ikaw ang mosolbad sa imong mga problema nimo. He wants to get involved. Amen. Ug ikaw gusto niya nga magsalig ka sa iya, trust His wisdom. Paminaw mo gala, paminaw ha. Dili man gyud physical ang Ginoo ang mulihok sa atong mga problema, but He is working in our problems mga igsoon. Paminaw ba ta? Paminaw mo may gala. Wa ta kay balo basin ang reason nganong gi tagaan tag problema sa Ginoo kay naa siya ginalihok sa atong kinabuhi. So kita may gala mabalaka kay natay problema. So karon kay nay problema, usahay ang kaning problema nato kay di ta wa ta kay balo unsay buhaton nato. So sige yung sa Ginoo may gala, let him ask God for wisdom. Dili ba? And God will give you one. Tagaan ka sa Ginoo wisdom in handling problems and situations. Usay dili ko ang sa Ginoo may gala paminaw ang kaning mga problema kay naa siya ginalihok niya sa imong kinabuhi. All you need in that situation or anang problema nimo karon is wisdom from God. Dili gusto ang Ginoo may gala mapandol ka, mag-stumble ka, mo-quit ka, mahagba na imong kinabuhi mga igsoon tungod sa imuhang mga problema. Pero kay balo may gala man paminaw mo sa akong isulti ha. Kana bandong kinabuhi nato, no? Kanatong kinabuhi may gala, ay maguba na siya o dili, gadepende na siya may gala sa ato ang choice nato o sa atong decision. Mingon ang uban, ay tungod sa akong problema, nakuan ang akong naguba ang akong kinabuhi. You know what may gala paminaw? Dili gyud gusto sa Ginoo nga tungod sa imong mga problema maguba ang imong kinabuhi. Pero tanawa naa siya reason nganong gihatag niya na sa imuha. Because He wants to strengthen you, He wants to make you a strong person, and He is preparing you. Because God is always working. Paminaw, gina-prepare ta permis sa Ginoo sa sunod na pod nga mga situation. So para mga igsoon kay baluta mo handle sa next situation or sa next opportunity nga atuang atubangon, gusto sa Ginoo mga igsoon nga malampasan nato, mapasar nato ang kining sitwasyon nato karon. So kung ikaw mahagba ka sa problema sa imong problema karon, mga igsoon, it's not because God has failed in your life, no. Tungod na may gala kay gipili nimo nga ikaw manghigala, matumba ka. Kay balo mo nga bisag natay mga problema tagaan tag instruction sa Ginoo unsay angay nato nga buhaton. Dili ba? There's a lot of things nga ginaingon ang Ginoo sa ato nga, okay, this is what you should do, this is what you should do, this is what you should do. Ingon na. Ang problem nato may igsoon, dili ta mangayo sa iya ha. That's our problem. Unya may gala kung kita mangayo sa iya ha, magdawat pud ta. Tinuod ba gyud nga tagaan ko sa Ginoo ani may gala? Well, siya na ang nagsulti may igsoon. Una sa tanan may gala, di ba no? James chapter 1, let him ask in faith. So the first requirement that God wants you to have
when you have problems or situations nga dili mga igsoon kontrolado nimo, dapat na kay faith kay di man nimo kontrolado ang circumstansya. So kinahanglan ka pagtuo. Hello, amen? Kay ang pagtuo nimo ang mag-drive sa imo, ang maghatod sa imo mga igsoon, mao na siya mo pagawas nimo sa imong sitwasyon para makaabot ka sa sunod na pud nga sitwasyon nimo. Sa mga ginabuhi. Unsa sunod mga igala? Nga giyon sa Ginoo mga igsoon, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Amen? Kung wala kay kaalam, bahin ani nga problema, unsa kinahanglan mo to? Didaghatang Ginoo og kaning instruction. Pangayo mo wisdom sa Ginoo. You know what? Wisdom is very essential in solving problems. Unsa mga igala ang gipangayo ni Solomon sa diha mga igsoon nga nagdala siya gingharian? Wisdom. Pagkaugma, nagatubang siya sitwasyon. Duha ka inahan nag-ilog sa usa ka bata. Kay nga naman ang duha ka mama miangkod nga iya hatong anak. Tungod sa wisdom, nasulbad ang problema. Igsoon paminaw. Ang imong kinahanglan, pag naay sitwasyon, labi na karon crisis, dili ba no? Daghang mga tao karon, magunsa ta, unsa tong buhaton ani karon? Wala pa ko'y nakita ang opportunity. Asa ko moadto? Unsay ang buhaton ako? Ang imong kinahanglan, wisdom. Giyon sa Biblia may paminaw, wisdom is better than weapons of war. Kanang giyon sa Bible mga igsoon. So, ang ubang nga mga tao, nagsalig sila og mga butang, dili sa kalibutan, na pwede nila gamiton, ikaw mga igala, pagsalig sa Ginoo, pangayo kaalam sa iya. Pwede mo tana, may mga uban, ang ilang hunahuna, kwarta ang solusyon para masulbad ang kaning akong problema. Kwarta ang tubag. Paminaw, kung tinuod mga igala ka na, mahimo bang mapuslanon ang kwarta kung wa kay kaalam sa paggamit ana? Useless kaya po ng kwarta. Ano naman, kung na kay kwarta may isoon, kung wa kay wisdom, magpataka lang ka o gamit ana. Magpataka lang ka gastusan. Bisan pa may kani mga negosyante, pamaligya sila, pangwartang kay. Ang kwarta lagi ang solusyon lagi. Kwarta ang karon pa paminaw kung wa kay wisdom sa pagmanage sa imong finances. Do you think ang kwarta nimo makasulbad sa imong problema? Paminaw mo igsoon, daghang mga problema na sulbad pinaagi sa kaalam. Daghang mga instruction ng Ginoo, wa lang nato gisunod. So kaning crisis is the best opportunity for us mga igsoon to rely on God, to call on Him, to seek for His presence, to ask for His wisdom. Igsoon paminaw, ang Dios ang tag-iya sa kaalam. Pwede ito when they basahon sa Proverbs chapter number 4. What to takali? Proverbs chapter number 4. Gingon din sa Bible may in Proverbs chapter number 4 in verse number 7. Proverbs chapter number 4 in verse number 7. Usay gingon mga din sa Bible. Ano mo dia? Ang pulong sa Dios ang iyon no, ang kaalam mao ang pinakamahinungdanon nga butang. Wisdom is the principal thing. Amen. Busa, ang gingon sa Bible may gala, busa, unsa man, get wisdom. Pagkuha mo kaalam, uguban sa tanan nimong pagpanguha, pagkuhag, pagsabot. Amen. Mura kaning tulo, importante ni sa kinabuhi. Unsa man na pastor? Knowledge, wisdom, and understanding. Importante na. Kaning tulo, ang ginaingon sa Ginoo nga dapat mao'y naa sa imuha. Wisdom, knowledge, and understanding. Kaning tulo. Kaya ba mo unsa ang gipayon ni Solomon? Wisdom, knowledge, and understanding. Kanang tulo gid dimension. Sa isa mga igala, libro, 1 Kings, ang gipangayo ni Solomon, wisdom. Sa Chronicles, knowledge and good understanding. So kaning tulo ang iyang gipangayo. Ug sa atong kinabuhi, labi na kung nato mga sitwasyon, paminaw, ang atong kinahanglan, wisdom, good understanding, and knowledge. Paminaw, kung naa ka ng tulo, kay balo ka mudala sa mga sitwasyon. Kay balo ka unsaon nimo paghilot. Kay balo nimo dulaon mga igsoon ang problema.
Amen. Mura ra ka gasolve og kanang kuan ba? Kanang itong math bitaw. Mura ra ka gasolve ana igsoon. So pag naay paminaw naa kay wisdom kay balok ka unsay buhaton nimo. Amen. Tanawon niyo na verse number 5. Unsay giingon sa Bible may galam? Pagkuha og kaalam, pagkuha og pagsabot, ayaw kini kalimti ni mo kiling gikan sa mga pulong sa akong baba. Amen? Get wisdom, get understanding. Ha? Kung ikaw wa ka kahuman mahigala og kaning secular school, paminaw mo di ka kinahanglan mahigala muhuman og secular school para ikaw makaangkon ka o makabaton kag kaalam. Ang kaalam, ang pagsabot, maayong pagsabot ug ang kahibalo iyan na tanan sa Ginoo. Tagaan ka niya kung mangayo ka. James chapter 1, ato ta kadali. Nya, dili na din ta human igsoon ha. James chapter 1. Giingon sa Bible may gala James chapter number 1, let's read. James chapter 1 in verse number tanaw na verse number 5. Verse number 5. Gisundan pa ko ninyo? Okay, verse number 5. Ang gisulat ni James may gala. Kung si bisan kinsa kaninyo nagkulang sa kaalam, papangayuas siya sa Dios nga nagahatag ngadto sa tanang tawo nga madagayaon ug wala nagatamay ug kini igahatag kaniya. Amen. So ang Dios mohatag day aning kaalam niya sa tanang tao. Apil ba na mga unbeliever pastor? Apil basta mangayo. Di ba? Kaila ba mong mga unbeliever mga igala? Nga karon kuya kay sila influence ba? Pero kani sila wa sila paminaw wa ni sila wa ni kahuman og elementary. Pero nagdalag mga tao, nagdalag nasod. Kuya kay utok. Wa ka man nag-eskwela, pero kuya utok. Kay bala mo ano? Nay kaalam. Paminaw. Bisan ikaw kulang kag mga gamit, kulang kag mga resources, kulang kag kahibalo diha sa eskwelahan, pero kung mangayo kag kaalam, tagaan ka sa Ginoo. Kung sige kinahanglan sa mga tao karon nga panahon nga naay problema ang kalibutan. Kaalam. Ayaw kabalaka, paminaw. Ay ikaw unda ng kabalaka kay way mabuhat ang kabalaka nimo sa imong kinabuhi. Di mausab ang imong sitwasyon kung mabalaka ka. Instead, pag-ampo o pangayo sa Ginoo og kaalam. Amen. Last may gala, number 3, sa point number 2 nato, nganong delikado ang kabalaka because worry is a form of unbelief. Ikaduha, worry steals your peace. Ikatulo, worry can control your mind. Ang imong kabalaka ba, pwede siya mo control sa imong hunahuna. Mo na magbantay ka ng worry. So, you know what, when I say this may gala, I'm not saying nga wala ko na balaka. You know what, as a pastor, na mabalaka ko, daghan ko kabalaka. But in my life, throughout my, my Christian life, may higala, I learned to trust God. Normal ba ning kabalaka igsoon? Pero dili pwede nga mauni ang magdala sa ato ang kinabuhi. Kung dili nimo ma-overcome imong worry, mauni mo control sa imong hunahuna nimo. Basta ang Bible ha, talaga ako ipakita sa inyo. Proverbs 12:25. Okay? Proverbs 12:25 says, di ba? Yun sa Bible da, heaviness in the heart of man maketh it stoop. Okay? So kung bugat ang kaning kasing-kasing sa tao, maun sa siya, it will make him stoop. Di ba? Pag tao may bugat ang kasing-kasing, mo sa tao, sa bugat ang kasing-kasing, manghupaw, di ba no? Sige, manghupaw, no? Kisa siya, panahon ng hupaw ka. Kano sa panahon nga ang tao makapanghupaw? Kung na siya'y ginakabugatan sa iyang kinabuhi. Kanang ginakabugatan niya, mao na iyang ginakabalakan. Di ba? Di ba no, kung makadungog ka nga, nala ko'y bayro nun, yawa pa ko'y kwarta, babalaka ka. Bugatin mo kasing-kasing. Unya ba? Manghupaw ka. Heaviness in the heart of man maketh it stoop.
ang kaning kabug-aton dinhi may gala naghisgot ni bahin sa imuang anxiety or worry. Kaning kabug-aton din eh. So ang kabalaka makapabugat siya sa kasing-kasing gunahuna sa tao. Mura kag gipugos ani niya. Dili ka gusto nga manginani pero tungod mahigala kay nabalaka ka, mapugos ka sa pagpanghupaw. Amen. So what will happen when worry controls your mind? Well, it will drain your strength. It will affect your decision and it will make you spiritually weak. So, careful taning worry. Kay igsoon, kalaban ni sa atong pagtuo. Dili ni kabubuton sa Ginoo. Litag ni Satanas. Amen. Nalitagan ba ka aning kabalaka karon? Sultig tinuod, ayaw pamakak. Naay Ginoo, nakakita sa imuhang kasing-kasing. Kinsa di sa inyo, honest to goodness, Pastor, lagi bitaw ko'y kabalaka karon patasim kamot. Patasim kamot din na kay kabalaka. Ako ang pinakaunang patas. Okay? 1, daghan. Amen. Ikaw mo may nakay kabalakan? Oh my God, patasim kamot lagi. May kabalakan niya, ang gipatay ang kamot sa kong anak. Amen? Minaw. Kay balo na taon sa angay na buhaton basta mabalaka ta. Paminaw mo, ang worry, common siya, pero dili siya kabubuton sa Dios. Madaog ni mo na, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Amen? So, dool saya karong gabi ha. Ayaw pagdaduha, ayaw paglangan-langan sa pag-anhi sa altar, pag-ampo sa Ginoo. Okay? Manindog tang tanan, mag-ampo ta.